actually mahal ka ng person mo. Parang feeling ko naman, palagi siyang nagte-text sa'yo or palagi siyang nag-I love you sa'yo, kaya lang yung iba sa inyo, pwedeng dahil nga sa meron kayong nakaraang history ng person mo, for some of you, you are beginning to doubt, no? Parang pinagdududahan nyo yung person nyo kung totoo nga na mahal ka nila or hindi. So, pwedeng medyo nagdududa ka rin sa kanya. But at the same time, gusto mo pa rin maniwala sa kanya na mahal mo siya or mahal ka niya, kapiksi. Meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, hello guys, hello Taurus. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading mga kapiksi para ngayong May para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag ka love reading mga kapiksi, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga influence sa inyong love life mga kapiksi. And by the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte charms, lucky bracelet, lucky charms mga kapiksi, check nyo yung mga products sa description box. Aventurine at saka citrine yung pinaka nire-recommend ko para sa attracting abundance. Meron din ako yan mga kapiksi. And also black onyx guys para sa inyong protection. Excuse me. So ito yung mga pwedeng influence sa inyong love life mga kapiksi. Pwedeng magkaroon ng union or some sort of pwedeng union or reunion kayo ng iyong partner o specific person, especially kung LDR kayo or matagal na kayong hindi nagkikita ng person mo. Pwede kayo magkasama ulit mga kapiksi, and meron tayong travel na energy dito. So, ibig sabihin pwedeng mag-travel siya papunta sa'yo or mag-travel ka papunta sa kanya mga kapiksi para magkasama kayo. Or for some of you naman guys, pwedeng kapag nagkasama na kayo ng person mo is maaari kayong magkaroon ng travel ngayong buwan. Pwede rin some kind of honeymoon mga kapiksi, no? Parang after nyong pakasal ng person nyo, ang kasunod yan ay syempre honeymoon. So, pwedeng mag-travel kayo ng person mo for your honeymoon mga kapiksi. But this is a very nice set of energies para sa inyo guys. Sa negative naman guys, mayroon tayong wallflower. Ito yung mga dark shadows na tinatawag mga kapiksi. Ibig sabihin yung mga madidilim na nakaraan, no? So sa iba, although hindi naman magre-resonate sa lahat mga kapiksi, pero parang merong tinatago. It's either may tinatago ka sa person mo na dark past, or pwedeng yung person mo yung may tinatago na dark past mga kapiksi. Most of the time, ito yung mga traumatic events, no? Yung mga hindi magagandang nangyari in the past. And the reason kung bakit tinatago is because pwedeng naiyak kayo or something na hindi kayo proud mga kapiksi, and ayaw nyong magbago yung tingin sa inyo ng person nyo guys. Okay? So, may mga ganyang klaseng pwedeng maka-influence sa inyong relationship mga kapiksi. So, tingnan natin yung ganap sa inyong love life, Taurus. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex-revised breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitaro@gmail.com. So, ilatag natin yung spread nyo mga kapiksi. And again guys, no, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte charms, lucky bracelet, lucky charms, pang-attract ng abundance guys, i-check nyo yung mga products sa description box. Nitong video, may mga tinanggap akong products doon. Citrine and Aventurine, pinaka the best for attracting abundance. And Black Onyx naman guys, for your protection. So this is both negative and positive mga kapiksi. Although, for some of you, yeah, meron kasing energy ng deception energy dito guys. By the way, Taurus kayo ay represent ng Queen of Pentacles. Ito yung ating love energy. And ayaw na ayaw kasi natin lumalabas yung deception energy, especially pagdating sa relationship. Kasi ibig sabihin dito guys, merong isa sa inyo na nagsisinungaling sa relationship. So it's either nagsisinungaling ka or nagsisinungaling sila sa inyo mga kapiksi. O kaya naman, pwedeng may tinatago, guys, no, kagaya nga nung sabi natin kanina, kasi meron tayong nakita na wallflower energy dito, which is yung dark shadows nga. So, pwedeng ito rin yung reason kung bakit parang nagsisinungaling or parang may tinatago sa inyo yung person nyo. So, pwedeng, ano to guys, part ng nakaraan, kasi nakikita rin natin na although may gantong klaseng energy, pero nakita rin natin yung energy ng change. Ibig sabihin, gustong magbago nitong person mo, lalo na kung niloko ka niya sa past, nagsinungaling siya sa'yo sa past, binackstab ka niya sa past, no? Ibig sabihin ng past, yung mga dati siyang nagsinungaling sa'yo, dati siyang nagloko sa'yo, mga kapiksi. And from then on, parang nagsisisi yung person mo and gusto niyang magbago, guys. Especially kung meron sa inyo na buntes, kasi yung iba sa inyo baka buntes, mga kapiksi, isa din yun sa mga reason kung bakit gusto magbago ng person mo. Actually, mahal ka ng person mo. Parang feeling ko naman, palagi siyang nagte-text sa'yo or palagi siyang nag-I love you sa'yo, kaya lang yung iba sa inyo, pwedeng dahil nga sa meron kayong nakaraang history ng person mo. For some of you, you are beginning to doubt, no? Parang pinagdududahan nyo yung person nyo kung totoo nga na mahal ka nila or hindi. So, pwedeng medyo nagdududa ka rin sa kanya. But, at the same time, gusto mo pa rin maniwala sa kanya na mahal mo siya or mahal ka niya, kapiksi. Meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, pwedeng ganyan yung zodiac sign ng mga person nyo or parehas kayo may ganyan sa inyong natal chart. Pero nakikita nga natin na kasi may mga problema, no, sa relationship kayo nitong person mo. Pero nakikita natin na magsisimula ulit kayo. Parang marirenew yung relationship nyo guys, kasi yung iba sa inyo parang mas nagliliwanag na yung relasyon nyo ngayon, nagliliwanag yung totoong value niya sa isa't isa. Nalalaman nyo kung gaano nyo sila kamahal and kung gaano nila excuse me guys, sorry, pasensya na kayo sa boses ko. And kung gaano nila kayo kamahal mga kapiksi, and parang pwedeng marikindle yung relasyon nyo or parang magsimula ulit kayo pero magbabago yung takbo ng relationship nyo, guys, no? Pwedeng for the better, mga kapiksi, itong pagbabago na to, especially kung nagsisisi talaga yung person mo, guys, okay? So, what else, mga kapiksi? Tingnan pa natin. Yes, nakikita naman natin yung regrets, guys, no? Kasi yung person mo, kung siya yung nakagawa ng kasalanan sa'yo, malungkot siya, no, sa kanyang kasalanan. Actually, siya mismo, parang parehas kayo, guys, no? Parang medyo parehas kayo na hindi pa masyado makamove on and trap pa kayo dun sa mga negative na nangyari dun sa past. Pero nandun din yung healing sa inyong dalawa. Ibig sabihin, you're trying to heal
parehas kayo nag-heal, parehas kayo nag-move on, parehas kayong gustong kalimutan yung nakaraan, mga kapiksi, and parehas naman kayong masaya din, no, na parang mabigyan pa ng second chance itong relationship na to kung inyo pang tinutuloy. So ito guys, nakikita natin yung halo-halong emosyon dito. May pain, may emotional pain, may loneliness, sadness, mga kapiksi. Nakikita din natin yung regrets, guys, ibig sabihin nagsisisi, no? Lalo na kung sino man yung may kasalanan sa inyo. Nakikita natin yung pagka-trap sa past, mga kapiksi, at the same time trying to heal and trying to move on from the negative circumstances. So again guys, hanggang kaya nyo pang magtiis and gusto nyo pang ipaglaban, okay lang yan. May mga subliminals tayo na pwedeng makatulong sa inyo, pampabati, pampamahal. Yung pampamahal guys, maganda yon kasi parang nare-rekindle ulit yung loving connection between you and your person. Palagi nyong pakinggan yung pampamis, tsaka pampabalisa na subliminal. Magandang combo yon guys, para kahit na anong status pa ng relationship nyo, palagi pa rin kayo may isip ng person nyo and hahanap-hanapin kayo para ma-rekindle talaga yung relationship nyo guys. Okay? Alright. So, comment down below. So far, pinaghalong nega at saka positive Taurus, pero sana mas titigan nyo yung positive para magkaayos talaga kayo and mag-work talaga yung relationship nyo, Taurus. So, tingnan natin yung additional na love message or love advice for you. Put yourself first. Loving yourself makes you more romantically attractive. Pero this is not about putting yourself first para sa akin, but it's also putting yourself as well. Kasi it doesn't mean na meron kasing parang misinterpretation na pag sinabing put yourself first, sarili mo lang yung aasikasuhin mo, tapos didedmahin mo na yung person mo. Hindi ganon. Ibig sabihin lang, mga kapiksi, kung ano yung binibigay mo sa person mo, that binibigay mo din sa sarili mo. Kung mahal mo siya, inaasikaso mo siya, inaalagaan mo siya, dapat mahalin mo din yung sarili mo, asikasuhin mo yung sarili mo, alagaan mo din yung sarili mo. Yun yung ibig sabihin nun guys. Kasi most of the time, na kapag puro jowa tayo, 'di ba? Nakakalimutan natin yung sarili natin. Tapos yung iba naman, kapag sinabing put yourself first, sarili na lang nila yung inaasikaso nila, yung mga jowa nila hindi na. So dapat balance guys. So kung ano yung binibigay mo sa person mo, dapat ibigay mo din sa sarili mo. Ganun yung ibig sabihin nito, mga kapiks. Okay? Alright. Pasensya na kayo sa boses ko guys, no? Pero pagaling na tayo. Comment down below, Taurus, if feeling nyo naka-resonate kayo. And for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo, ito yung success stories ng ating paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.